Unang tanong po, ano yung nagtulak po sa inyo na magtayo ng sari-sari store? Ay, para may aliwan, at saka para sa pang-araw-araw na mga pangailangan, nakakasurvive naman. Gaano na po katagal yun nagpapatakbo na yung sari-sari store? Tagal na, kaso hindi tuloy-tuloy eh. Pero matagal na. Siguro baka mga 20 years above. Anong araw naman po madalas kumikita ng pinakamalaki sa araw, Lunes hanggang Linggo? Ay, malaki talaga. Pag mga araw ng Saturday, sa Sunday, ganyan. Ano ang mga karaniwang mabilis na maubos po na paninda? Unang-una, sigarilyo, kahit bawal. Dami na nagagalit dito eh. Soft drinks, alak, at saka yung mga pagkain ng bata, mga cherya. Paano mo po ilalarawan ang iyong araw-araw na benta ngayon kumpara po sa mga nakaraang taon? Maganda ang benta sana ngayon. Kaya lang, mataas naman ang mga bilihin na. Kaya kung ikukumpara natin noon at saka ngayon, parang ganun din eh. Oh. Ano naman po yung mga karaniwang problema, financial problem na nararanasan mo po sa pagpapatakbo ng tindahan? Siyempre, wala naman tayong malaking kapital. Utang pa nga ang iba. Kaya, yun, kadalasan, ang nagiging problema, financially, about sa kapital. Tapos, siyempre, hindi naman naiwasan yung maraming utang-utang. Kaya minsan, nawawalan talaga rin ang kapital. Yun. Paano po nakaka-apekto ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa tindahan po? Ay malaki. Dahil siyempre, halimbawa, sa halagang 1,000, kung hindi sana tumasan, dapat medyo marami-rami mabibilin mo. Ngayon, medyo mataas ang presyo, kaya kukundi na lang talaga nabibili ng 1K. Anong mga hamon na po ang nararanasan nyo kapag may kalapit po na ibang sari-sari store? Siyempre, ano naman yan eh. Meron naman tayo tinatawag na sportsmanship eh. Pero sa tindahan kasi, talagang ano yan, laging may kakompetensya yan kahit saang lugar. Paano mo naman po hinahandle ang mga customer na umuutang at madalas nadidelay sa bayan? Nakakagalit nga. Dahil siyempre, ipamimili mo yun sana eh. Okay lang sana kung mga ilang araw lang. Buwan na ang inaabot minsan. Siyempre, inutang mo yung kapital mo, paano? Paano mo po inaayos ang presyo ng mga paninda kapag tumataas ang presyo ng mga bilihin? Siyempre, adjust din sa presyo yan. Tumaas sa binibila mo, di siyempre, papatong ka rin ng konti. Depende kung magkano yung itinaas. Ano yung mga pagbabago na ginawa mo po sa tindahan para mas makaakit ng mga customer kahit may mga competition po na naging? Ayan naman ay kwan. Depende naman yan sa kung paano mo i-handle ang customer. Yan lang naman din tila ng customer eh. Naisip nyo na po ba isara yung tindahan dahil sa mga problemang financial po? Ay oo. Pumari nga lang eh. Masarap pa talaga ikwan. Isara. Kasi nakaka-stress. Dahil maraming nangungutang. Ang tagal magbayad. Pero hindi naman matiis kasi siyempre. Ayun nga
nga po, ano yung nagtulak sa inyo na ipagpatuloy ang sari-sari store po kahit yun, may kahirapan sa financial, sa pera? Ay, siyempre, pinagsisikapan talaga rin ng asawa ko. Kung ako lang, gusto ko sa rin. Pero asawa ko nagsisikap. Dahil nga sa, mahirap kasi yung pang-araw-araw. At least man lang yung pang-araw-araw mo na gastusin makakasurvive ka. Sa iyong palagay naman po, ano ang sekreto ng isang matagumpay na sari-sari store kahit maraming yun nga po, mga hamon, mga konsumo? Tsaga lang yan. At saka, iwas luho. Kumbaga, pahalagaan natin yung 5 centavos na tinutubo natin. Last po, anong mensahe o payo ang gusto mong ibahagi sa ibang sari-sari store owners na dumaranas din po ng hirap sa negosyo? Maipapayo ko lang. Tuloy lang ang buhay kahit mahirap. Pero ingat din sa mga customers na yung mga hindi nagbabayad, mga bagulan magbayad. Huwag mo nang pautangin kasi ikaw ang maging kawawa. Yan lang. Thank you po. Okay na na.